Hello, good evening po sa ating lahat. Today is our 33 day ng ating sharing ng devotion video, and today March 29 and Biyernes Santo sa atin sa Pilipinas, or Good Friday, na kung saan ay ngayong araw din ito ay sineselebrate namin mag-asawa ang aming ika-16th day wedding anniversary. At kung hindi nyo alam, ang significance ng number 33 ay 33 years old po ang ating Panginoong Yesus nang siya ay mapako sa krus. Ayan. So, alam ko naman na marami ang gumagawa ngayon ng mga penitensya. Ngunit, sana ay hanggat maaari ay wag natin itong gawing katatawanan. Dahil, kumbaga, sabi nga ay isang beses lamang na nagsakripisyo ang ating Panginoong Yesus. Dahil sa ginagawa po lang yan, na pagpaparusa sa kanilang sarili, kahit anong gawin po natin ay hindi tayo karapat dapat na gumawa ng ganyan, dahil maawa lang sa atin ang ating Panginoong Diyos at sasabihin na parang ginagawa natin walang kabuluhan o parang binabastos natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus, dahil wala ngang tao ang kayang makagawa ng sakripisyo na kayang ginawa ng ating Panginoong Yesus, dahil siya lang ang karapat dapat at walang kasalanan. But anyway, let us all pray in the presence of our Lord. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, para sa 16 years, Panginoon, namin bilang mag-asawa, Panginoon, na patuloy niyong pinatitibay, Panginoon, sa anumang mga pagsubok, sa aming pagsasama, sa aming pamilya, Panginoon. Ngunit we have decided, Lord God, na kami ay magpupuri, dadakilaan, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, at magpapagamit para sa pagpapalawig ng inyong kaharian dito sa mundo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na palaging ang paglukod na inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magiging gabay upang maipaliwanag ng maayos sa mga taong makakapakinig ang inyong mensahe sa babasahin namin verse ng Bible na ito, Panginoon. At nawa ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang laging mataas, Panginoon, at laging tungtungan lang po ng inyong kaluwalhatian ang tulad ko, Panginoon, na hindi karapat dapat, ngunit dahil pinili, Panginoon, na sumunod sa inyo, Panginoon, alam ko ginagawa niyo akong karapat dapat, Panginoon, para magbahagi na ito na inyong salita. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging panganay bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito yung nakalakad, guys, sa Lucas 17:33. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Message, dahil wala naman talaga tayong kakayahan na iligtas ang ating buhay, kung mawalan man tayo ng buhay dahil sa paglilingkod o pagtanggap kay Jesus, buhay na walang hanggan naman ang kapalit. Application, sa kagustuhan ng mga tao na mailigtas o mapahaba ang kanilang buhay ay ginagamit nila ang kayamanan nila. Ngunit wala sa ating nakaabot sa pamantayan ng Diyos na karapat-dapat para maging alay sa katubusan ng kasalanan. Tanging si Jesus lang ang karapat-dapat na maging alay at magligtas sa ating lahat. Kaya kung nakapag-isa na tayo kay Jesus, mamatay na ang ating kasalanan, lumang pagkatao na masama, at magiging binabago ng Diyos araw-araw. Kaya kung mahal mo ang buhay mo at ng mga mahal mo sa buhay at mga kakilala, ipakilala mo si Jesus sa kanila at ang pagsasakripisyo niya para mabuhay tayo ng walang hanggan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, diba, dito pa lang ay makikita natin sa paliwanag na wala talagang ibang karapat-dapat na magsakripisyo o mag-alay ng kanyang buhay para sa atin, kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Sabi nga, kung tayo ay nabubuhay at kung tayo ay nabuhay, ibig sabihin ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng Espiritu. So that means, ang ating Diyos ay sumasa atin. Pero, dahil sa kasalanan, kasalanan na gagawa natin na lumalaki tayo, di ba? Ang nangyayari sa atin is, napapalayo tayo sa Diyos. Kaya alam niyo ba kung ano lang ang pinakakailangan na kapag idineklara at sinabi ng iyong bibig sa pamamagitan ng panalangin na tinatanggap mo ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas mo at pinapasok mo siya sa iyong puso, ang mangyayari ay ang iyong espiritu na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay magbabalik loob lamang. Kumbaga, kung ang pagiging close ninyo ng Diyos dati,
dahil sa kasalanan ay nagkahiwalay na ganyan. Pero kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ang inyong connection ng ating Diyos Ama ay magiging ganyan ulit, magiging close ulit kayo, 'di ba? Na kung saan may mga nagtatanong, sabi, hinihintay nila kung kailan ba yung magiging second coming, 'di ba? Pero ang mangyayari, alam nyo, na sa pagtanggap natin ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay at sa ating puso at isip, parang masasabi mo na heaven na yan eh. Kumbaga parang nasa paraiso o nasa heaven ka na. Kasi di ba pag in love ka, halimbawa pag in love ka sa isang tao, may crush ka or kinikilig ka, di ba? Masaya ka. So, kapag nalaman mo na sa pagpapapasok mo sa ating Panginoong Hesus sa iyong buhay, ay unti-unti kang magbabago. Ang magiging pagbabago mo ay para sa kabutihan at sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Kasi kumbaga ang Diyos sa sobrang perfect, dahil di ba nagmamalaki ang mga Israelita nun na kung anong ibigay na utos ng Diyos ay susundin nila. Eh yun nga, binigay sa kanila ang 10 utos, pero isa lang na malabag nila doon, nalabag na nila lahat, di ba? So hindi 100%, hindi perfect ang mga tao. Kahit yung mga pag-aayuno, pagpapasakit sa kanilang mga sarili, pagpatay ng mga hayop, ang lahat ng mga ginagawa natin kahit kabutihan man yan, ngunit wala sa ating puso at buhay ang ating Panginoong Hesus, ay sinasabi sa Biblia na itinuturing ng Diyos na parang isang maruming basahan lamang. Kumbaga hindi nakalulugod sa Kanya, hindi kayang makaabot sa Kanyang criteria na 100%. So ang sabi ng Diyos, siguro naawa sa atin ng Diyos, sabi na ko, ang mga tao kahit anong gawin nilang pag-aalay sa akin ay hindi ako nasasatisfy. Kumbaga, hindi ako nasasatisfy kasi syempre ako nga may gawa ng buong mundo, di ba? So anong nangyari? Sabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking anak bilang representasyon na kung ano ako bilang Diyos ay makita ng mga tao na sa pamamagitan ni Jesus ay kaya kong isakripisyo ang sarili kong buhay para matubos lamang ang mga tao. So, may iba nagtatanong, nasaan ba ang Diyos? Paano ba natin makikita ang Diyos? Ang sagot po dyan, sa bawat mga tao, kapaligiran, kalawakan, mga hayop, mga halaman, makikita mo na merong lumikha nito. O, di ba? So, kung nabasa nyo sa Genesis, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na ito na naririyan ang kanyang presensya. Ayan, kung halimbawa, malungkot ka, di ba? Tumingin ka sa mga bulaklak o halaman. Ang mga yan din kasi may buhay. Tsaka give and take lang din kayo ng halaman. Kumbaga, humihinga ka sa halaman, ang halaman din naman, nagbibigay din siya sa'yo ng hangin niya or sustansya para kumbaga nagkakaroon kayo ng rotation. Tapos, kapag pumunta ka sa dagat, di ba? May mga alon ang dagat, tapos nare-relax ka. Kapag hinahanap mo daw ang Diyos, madaling mo makikita ang Diyos dahil makikita mo sa ganda ng kanyang mga creation. Imagine mo, nagagandahan ka sa mga puno, nagagandahan ka sa mga halaman, nagagandahan ka sa mga bundok, at sa kahit anong mga hayop, yung kumbaga pag na-amaze ka, parang maiisip mo, ang galing no, ang galing ng gumawa, parang kagaya sa isang magulang lang yan. Kapag halimbawa, ang iyong anak ay magaling, maganda o gwapo, di ba? Siyempre, pag nakikilala to ng mga maraming tao, halimbawa, bibigyan ng award, ganyan. Igawin na natin example yung tungkol sa pag-aaral. Siyempre, pag magaling siya sa paaralan, ang sasabihin ng mga tao, uy, kanino kayang anak yan, di ba? So, ang Diyos natin, sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, proud ang ating Diyos Ama, at sinasabi niya, anak ko yan, si Jesus. Ang ginawa niyan ay sobrang napakaganda dahil tinubos niya ang lahat ng tao sa kasalanan ng lahat ng tao. And tayo din na mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay naging anak na rin ng ating Diyos Ama. Kaya kapag ka mabubuti ang iyong ginagawa, na parang ginagawa mo rin ito sa Diyos, bilang handog sa Diyos, ay natutuwa din sa'yo at proud din sa'yo ang Diyos. Kaya, di ba, kung ikaw ay wala pa kay Jesus at hindi mo pa tinatanggap pa ating Panginoong Jesus,
at hindi nakikita ng Diyos Ama na nasa iyo ang kanyang anak na si Jesus, ang lahat ng ginagawa mo ay parang basura lamang o maruming basahan sa Kanya. Subalit, pag pinapasok mo na at tinanggap ang kanyang anak na si Jesus, ang anumang ginagawa mo, lalo na kung ito ay kabutihan at nakalulugod sa Diyos, ay sobrang nagiging proud sa iyo ang Diyos. At sinasabi, ay, proud ako sa anak ko na to dahil nga nakikita ko sa kanya ang mga katangian ng aking anak na si Jesus na perpektong handog para sa kasalanan. And ang anak kong ito ay bagamat nagkakamali paminsan-minsan, pero kaya ko pa rin siyang tanggapin dahil nga inihingi ito ng tawad at nagpalinis na siya sa dugo ng aking anak na si Jesus. So, I believe na sa karamihan sa atin ng mga nakakapakinig ng sharing ng devotion na ito at sa iba mga preacher na mga pastor, ayan, wala ibang daan patungo sa ating Diyos Ama para maging close ulit tayo sa ating Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. Ang anumang ginagawa nating kabutihan na labas kay Jesus dahil hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong puso at buhay, ay parang isang maruming basahan lang sa ating Diyos Ama. Kaya para makonsider na ating mga ginagawa ay para sa kapurihan ng ating Diyos Ama na nasa langit, ay tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, magpalinis sa Kanya, talikuran ng ating kasalanan, baguhin ang ating pag-iisip mula sa dating mga paniniwala na akala natin ay kapag nasunod ang kautusan at gumawa ka ng mabuti na hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Yesus sa iyong buhay, ay akala natin ay nakalulugod na ito sa Diyos. Kumbaga, gawa tayo ng gawa pero hindi natin alam. Wala pa pala sa atin ang ating Panginoong Yesus at di pa natin pinapapasok sa buhay natin. Para mangyari sa atin ay tayo ay mabago from glory to glory or pabanal ng pabanal o paakyat ng paakyat patungo sa kalwalatian ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus, na ang dugo ni Jesus ang naglilinis sa atin para sa ating mga kasalanan. Ako halimbawa, sa isang buong araw, nakakagawa ka ng 24 na kasalanan, di ba? Susunod na araw, hanggang tumagal hanggang maging isa na lang o dalawa, di ba? Pero alam naman ng Diyos yan dahil syempre nakatira nga siya sa atin sa pamamagitan ng ating espiritu na nakikita niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So kahit magkamali ka man at alam mo na tinanggap mo ating Panginoong Yesus sa iyong puso at sa iyong isip at sa iyong buhay, ay ikaw ay justified na. Kumbaga, hindi ka nakahatulan dahil si Jesus na ang makikita ng Diyos sa'yo. Kung ano yung mga sinakaripisyo ni Jesus, yung kanyang mga naging sugat, pag tinanong ang pangalan, yan, si Len, yan ay justified na. Yan ay inalay ko na para dyan ang aking dugo. Kaya makikita nyo sa sugat sa aking mga kamay, nakasama ang pangalan niyan sa naligtas na dahil pinapasok na ako sa kanyang puso, buhay at isip. So, I do hope mag-decide na po tayo na tanggapin at papasukin sa ating puso, isip at buhay ang ating Panginoong Yesus upang mabago tayo from glory to glory. Muli, happy Holy Week po sa ating lahat at nawa ay hindi lamang natin iyakan o maalala kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, subalit lagi nating tandaan na pahalagahan natin ang ating buhay. Huwag nating sasaktan, pahalagahan natin ang ating kapwa, pahalagahan natin ang Diyos at pasalamatan lagi sa kanyang mga ipinagkaloob sa atin, at alagaan po natin ang kalikasan na ipinagkaloob at pinagkatiwala niya sa atin mula ng pasimula pa lamang. So, let us all end into prayer. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, sa pagliligtas ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, at sa kanyang greatest sacrifice, Panginoon, upang kami ay maligtas, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na mas marami pang higit, Panginoon, ang mahipo ang puso at isip, Panginoon, upang tanggapin ang iyong anak na si Jesus sa kanilang buhay, Panginoon, at mabago from glory to glory, Panginoon,
Dahil alam po namin walang ibang makakapagdinis sa amin, Panginoon, kundi ang dugo ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, na piniling magsakripisyo, Panginoon, at pasanin ang lahat ng mga kasalanan namin lahat upang hindi na kami maghirap, Panginoon, sa krus at mapako lahat, kundi siya na lamang ang nagdala nito lahat, Panginoon. At sa kanyang muling pagkabuhay, Panginoon, ay kasama rin kami sa muling binuhay, Panginoon, na may pag-asa, may kapayapaan, may pag-ibig, may kabutihan, Panginoon, at may pagpapatawad sa aming kapwa. Muli, Panginoon, Ikaw ang siyang maghari sa aming buhay, sa aming puso at sa aming isip, hanggang sa maluwalhati naming pag-alis sa mundong ito, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat. God bless.